talaga naman itong si Ted Filon, mga kababayan, ano. Okay na sana yung pambibiran niya kay kinabangag, mga kababayan, at kinatamba. Kaso nga lang, mga kababayan, mukhang pati si VP Sara ay sinasagasaan niya, mga kababayan. Gayon pa man, opinion niya yan, mga kababayan. Pero, media kasi siya eh. Sa halip, mga kababayan, na antayin ang proseso tungkol dito sa impeachment ni VP Sara. Mukhang fourth with na siya, mga kababayan, na kesyo, bakit hindi nagsusori si Sara doon, mga kababayan? Ang ginawang issue naman ito ngayon ay yung pagmumura daw. Bakit daw ganyan? Alam naman daw natin, mga kababayan, na masama ang magmura. Okay ka na sana, Ted Filon, pagdating dito sa pakikipaglaban mo sa korupsyon. Pero hindi mo pa talaga gets kung bakit nakapagmura si VP Sara? Ikaw nga halos kung pwede lang magmura siya, mga kababayan dyan sa kanyang show, nagmura na siya sa pinaggagawa ng bangag administration na ito. Yan ang intindihin mo, Ted. Pareho kayo ni VP Sara na buwisit na sa pinaggagawa nito si Ngagva. Pasalamat ka nga, hindi ka nga naiinis ka na nga na hindi ikaw ang direktang inaatake. How much more si VP Sara Duterte? Kaya sa puntong ito, mga kababayan, hindi natin pinupurihan si Ted Filon. Dito sa wistulang pagsakay niya sa propaganda ng mga dilawan, bangagan, mga kababayan, tungkol dito sa pang-aakusa nila kay VP Inday. Panoorin niyo po, ha? Attorney, ako pinanood ko rin ito. So, ako na mamamayan, Hindi lang ikaw ang mamamayan, ha? Marami tayo. meron bang tamang context na dapat kong isipin noong nagmumura po at kitang-kita ko naman, attorney, Wow, kita-kita. kayo na mga abogado. Ted, bago mo yan sabihin, kami, naiintindihan namin ang context. Ano pala ang pagkaintindi mo? Na diretso lang nagmura si Sara, mga kababayan, ng walang dahilan? Kung hindi mo pa alam ang pagmumura ni Sara, reviewin mo ang galit mo ngayon sa gobyerno. Pareho kayo na ikinagagalit. Mas matindi pa ang galit ni Sara dahil sila pa, mga kababayan, ang tinatarget ngayon ng mga bangag. Sa look ito, panoorin mo yun, kitang-kita mo, nanlilisik yung mata ng Vice Presidente. Nanlilisik talaga. Ang lutong ng kanyang mura. Ikaw hindi ka mapapamura ngayon, pinaggagawa ng mga bangag. Tapos, yun pa, mga kababayan, yung kanyang tauhan na dadalhin na sana sa ospital, pinigilan pa. Kinulong, mga kababayan, ha? Hindi ka magbura niyan? This is injustice. Hindi ka magmumura? Iwan lang natin, mga kababayan. Bakit hindi pa rin nila naiintindihan? At yung pagmumura, mga kababayan, is a part of a freedom of expression. Normal na reaksyon sa isang tao, mga kababayan, na magalit na ganyan. Ang hindi normal, kung tatawa ka lang habang inaabuso ka. Ano po, at yung pagbanggit ng pangalan, dahan-dahan, ganun po. Sa ganun po napapanood namin, ano bang konteksto dapat namin tanggapin nyo? Bakit? Ano bang konteksto ang nakikita mo, yun lang pagmumura? Diyos ko Lord. Kung mura lang, Ted Filon, pwede kang pakulanan ng mura namin. Pero hindi natin yan gagawin, mga kababayan, dahil kahit papano nagagamit natin ito laban sa mga bangag, mga kababayan Ang dapat niyang murahin mo, Ted Filon, si Lenny na manok mo. Ewan na natin kung manok ba niya, mga kababayan, pero mukha. Dahil, bakit hindi siya nagsasalita tungkol sa korupsyon? Ikaw lang, nagsasalita dyan sa hanay ninyo. Well, sa amin po, aming pananaw, of course, Manong Ted, I hope you would indulge me na I cannot disclose the full legal strategy. Strategy na nila yan sa Senado na yan, antayin mo na lang. Meaning to this allegation, kasi baka masama talaga ito sa articles of impeachment. Talaga? Namin magbigay Yan na nga, mga kababayan, ang kanilang ginawang pinakamalakas na grounds. Tinanong yung abogado, mga kababayan. Dahil the rest puro made up lang nila, mga kababayan. Full defense namin. Pero siguro sa very general comment na magbibigay ko, unang-una dapat talaga natin kumbaga pag-isipan yung or i-consider yung konteksto kung ano ba yung nangyari noon. Kung ano ang sitwasyon, mga kababayan. Balikan nyo ang sitwasyon. Nasa simbahan ba si Sara nung panahon na iyon? Galing ba sila sa dasal, sa party, o sa inabang mga kasiyahan, mga kababayan? Tapos biglang nagtawag ng press con at nagbura? Hindi naman. Ang sitwasyong iyon, ginigipit ang kanyang mga tauhan. Bakit nagkaroon ng press con? Tinulong. Ano ba yung naramdaman
na panggigipit nung panahon na yon. Oh, yan. Pangalawa, I think ang isa na specific na pwede kong sabihin, may nagka-misinterpretation din kasi no doon sa wording, hindi ba doon sa hearing, one of our honorable congressmen or members of the Justice Committee raised yung sinabi na ni Vice President na huwag kang mag-alala, meron na ako. Huwag kang mag-alala sa security ko, may nakausap na ako, di ba? And then, Oo, ibang usapan din yan mga kababayan. Aside yun sa pagmumura, yung threat. Pero yung tinanong ni Ted Filon, ang issue sa kanya mga kababayan, yung pagmumura eh. Pero yung, sabihin na natin nga, yung sinabing threat ni VP Sara mga kababayan, conditional nga yan. Tapos, kung sa korte yan mga kababayan, hindi nga yan uusad. Wala yan laman. At ang nakalagay sa articles of impeachment mga kababayan, high crimes. High crimes ba yung ganyan? Ang high crimes mga kababayan ay yun yung mga krimen na kadalasan reclusion perpetua ang parusa. Yan ganyang sinabi ni Sara. Hindi nga nagreklamo. Dapat napablatter si Romualdez Marcos Tambaluslos at saka si Lisa Tanas at si Bangag mga kababayan yan. it led to Hindi nga. insinuation na baka yung nakausap daw ay parte ng security, etc. Medyo may para Wala sa amin, with all due respect, Walang ganyan, di ba? of course, to the congressman who raised it, Mm-mm. may misinterpretation doon, no? Because Hindi talaga misinterpretation, parang deliberate mga kababayan na gumagawa-gawa ng kwento. Dagdag bawas mga kababayan. hindi kasi nga napakita yung ano ba yung tinanong sa Vice Presidente kaya siya sumagot ng ganon. Ang tanong doon by one, I think, vlogger or a media personality was on the safety and security of the life of the Vice President. Kasi nga daw, And then mga kababayan ha, yung mga panahong iyon, tinatarget na sila ni Madriaga mga kababayan. Pinablatter nga ni VP Sara yan. Pinablatter ni VP Sara, sabi ni Roque. sabing kumakalat na Project Romanov, which is a threat to her life actually, no? And perhaps even her family. Siya nga ang may threat. Kaya napasagot ang ating Vice Presidente na huwag ka mag-alala sa security ko, ma'am. Meaning, security niya. So, I think yung mga bagay na yun lang yung sinasabi namin na mukhang dapat sana ma-appreciate yung buong konteksto din. But of course, kami po merong kaming sariling teorya dyan at depends para doon na yan sa Senado. which I hope you can understand. We cannot Opo, disclose opo. lang at this Wag mo pa Captain Filon, gusto mo ng explanation tapos parang parang gusto niya i-stop na mga kababayan. Nagsasalita pa yung tao nang maintindihan nyo. Talagang isipin nyo mga kababayan, yun lang. Ipapatanggal mo na ang Vice Presidente na hilalal ng 32 million Filipinos mga kababayan. Dahil na-offend kayo dahil doon sa pagmumura na yung pagmumurang iyon mga kababayan dahil lang din sa panggigipit sa atin, sa kanila, sa taong bayan mga kababayan. Dapat naman talagang murahin yung mga bangag. I personally sincerely understand, attorney, kung bakit po medyo limitado po ang ating pong pagsagot sa katanungan na ito. Pero sa pakikinig ko po sa Walang pero. ngayon, kahit pa paano, ako po, bilang isang mamamayan na nagmamasid nga dito po sa proceedings na ito, yung konteksto ngayon, para na-absorb ko na hindi, may nagtanong kasi kay VP Sara tungkol doon sa kanyang seguridad. Kaya niya nasabi yun. Kumbaga. So, at saka yung kanyang emosyon at that time, kasi nga yung kanyang chief of staff dito And then, reservation lang din yun mga kababayan ni VP Inday sa kanyang life. Dahil alam niya siya ang may active threat mga kababayan That's the way of telling them na alam ko ang plano ninyo sa akin. Pagpapatumba sa akin. So, saywar ang ginawa ni VP Inday na yun mga kababayan. Sige, patayin nyo ako. May kinausap na ako. Ganyan. Palay natin mga kababayan. Di ba? Hindi na mga kababayan, natuloy yung binabalak kay Sara. Dahil gulantang na mga bangag, mga adik mga kababayan, madali lang yang madali lang yang takutin mga kababayan sa mapapraning yan. Praning, kaya nga praning, di ba? So, wag na lang natin, baka patayin tayo o ganyan. Yan ang nangyayari. Di ba ito ho ay, di ba dinampot at nadala nga sa ospital? Ito yung pangyayaring ito, Matagal pang nadala. Nagkahablutan pa mga kababayan. Tapos gusto pang ipitin si Sara ng mga pulis mismo. Tapos nabaliktad pa si Sara pa ang kasuhan. So very emotional siya obviously. Dapat ba nating tanggapin na ang outburst na ito Bakit hindi? ay dahil sa siya'y tao lamang? Ay nako, regardless of tao or it is her freedom of expression, her choice
Hindi pa po ako ready magsabi ng ganyan, no? So, Ganyang, sorry po, masyado akong matanong eh. Okay lang po. Opo. Hindi, okay lang po kasi I'm sure marami rin sa ating mga kababayan ang marahil yan din ang tinatanong, hindi ba? Pero sa amin, Wag kang mag-sorry, Sarah. Gusto pa nga namin, dagdagan mo yung mura mo sa dito sa mga bangag na to. more on the legality kung ito ay talagang masasabi na grave threat na without commenting if it was even an outburst. No? Kung ito ay Mukhang hindi yan ang punto ni Ted Filon. Yung mas issue sa kanya yung mga kababayan, yung pagmumura. isang grave threat na or kasi para sa amin siguro sintihan ko lang iba kasi para sa amin yung sinabi mong let's say susuntukin kita pag hindi mo binigay sa akin ang wallet mo doon sa susuntukin pag sinuntok mo ko baka suntukin kita or wag mo kong susuntukin kasi kung sinuntok mo ko susuntukin kita. Para sa Suntukan akin, kayo. I don't want to be accused kasi marami na rin nagsasabi na keso nililigal acrobatics namin yan pero yan naman kasi ang realidad na may magkakaiba. That's why yung konteksto ay gusto nating mapatunayan sa Senate trial. At meron din kami mga ibang theories, of course, at depensa laban sa ganyan. At para lang maintindihan ng kababayan, at least masagot ko po kayo kahit paano. Opo. Kasi nga din mga kapatid, sabi nga ni attorney, alam niyo ho, ang focus namin dito ay yung legal na usapin, gaya po ng binabanggit nga na ito ay grave threats. Ito ay pagbabanta sa buhay. Alright, ito ho ay klaro, no? Provided ba kababayan kung grave threat? Masasabi ba yung high crimes? Di ba high crimes lang mga kababayan ang impeachable? Yung grave threat, ilang taon lang ang parusa niyan, buwan nga lang siguro. Tapos, hindi pa sigurado mga kababayan kung talagang kung sa korte, in case na uusad yan sa korte, hindi pa sigurado mananalo yan, ang argumentong yan. Dahil mukhang hindi naman na-threat mga kababayan ang mga mga bangagers Na-threat ba? Di ba mukhang wala? Puro pa party pa nga ang ginawa. Na impeachable offense kasi high crime ito. Hindi nga high crime yan Kumbaga, sabi nga ng mga kongresista, so sila po Naniwala ka naman. sa legal na aspeto, sa Hindi nga yan legal yung mga dahil sa legislative yan sila. doon sa charges na maaring maging laman nito pong articles of impeachment. Kaya ako nagtanong sa puntong yun para sa mga nakikinig na kaya naman ang iyong konteksto dyan, tao lang Hindi! Ikaw ang nagsabi niyan. na nag-meltdown. Nag-meltdown. Careful dyan, Ted Filon. Wag kang wag kang gumawa ng, parang gumagawa ka na ng istorya Otherwise, wala ka nang pinagkaiba sa chismosa. O, napuno na. Kaya nakapagmura at nakapagdinuro-duro ng ganon. So sabi ni attorney, Wala tayong narinig mga kababayan na ganyan ang sinagot ni Powa at ni VP Sara. hindi ho kayo makakatugon po sa ganong aspeto po na sorry po, tao lang. Lord, sorry. Pagsurihin mo, ikaw nga nagpuputak ka na sa pinaggagawa ng mga tambalustos at bangag na ito ngayon. How much more sa VP Sara na siya pa ang direktang inatake ng mga bangag? Lahat na. HOR, NBI, BIR, AMLA, PNP. Ginamit na nila lahat mga kababayan pang atake kay Sara. Opo, well, sa ngayon po, I don't even want to characterize it as a meltdown. Oo, see? Tingnan mo, Ted Filon. Ikaw lang ang nagsasabing meltdown. So gusto lang natin talagang, I hope you understand. Opo. Gusto ko lang talagang sabihin na siguro ang tamang gawin dito hindi lamang ng Meltdown ng mukha mo. Pero going forward, pag nagsimula na yung trial, Okay. kahit po ako, Opo. pag nagkakaroon ng mga interviews, baka lalo kong ma-explain o maipaliwanag sa ating mga kababayan kung ano yung depensa na representa namin in detail. Opo. Pero Ay, pero walang pero. kung nangyari po ito noong pa, Opo. Opo. kasi sa inyong paliwanag, may mga konteksto naman yan. No? May mga hugot naman dyan, may mga pinanggagalingan yan. Parang wala kaming narinig man lamang na paghingi na paumanhin dito ng Diyos ko, Lord. Ikaw, humingi ba ka ba ng paumanhin? Yung pag-atake mo kay Marcos is equivalent yan sa pagmumura. Hiningan pa ba namin na, mag-sorry ka kay Marcos dahil, inatake mo. Hindi, di ba? Dahil mayroon namang basihan ang atake mo kay Marcos That is just the same with VP Sara. Ano ba itong si Ted Filon, mga kababayan? Sala sa init, sala sa lamig. Ang ganyang mga usapin, Ted Filon, no? Hayaan mo na sa korte.
Wag ka nang gumawa ka ng sarili mong interpretasyon, meltdown. Mayroon ka ng sariling na rin mga kababayan, paghuhusga, wag masyadong magpapahalata. Alam nyo, no, kung siya ay nadala lamang ng kanyang damdamin, kung siya ay lamang, no, emosyonal ang mga panahong yon, walang paghingi ng anumang dispensa. Pag sorry, Ted Filon, para na rin mong sinabi na okay lang ang ginawa ng Marcos. Itong kababuyan ni Marcos na hindi ka mura-mura. Parang ganyan na rin. Gusto pa nga namin dagdagan mo, murahin mo pa mga bangag na yan. Kung hindi si Presidente, sa taong bayan. Oh, bakit ikaw? Sige, mag-sorry ka muna sa presidente. Hindi mo nga minura pero, di ba, inatake mo nga, binatikos mo. Kami, masasabi namin na, bakit ka magsusorry? Inasabi mo yan dahil mayroon ka nakikitang mali. Kagaya lang din yan kay Sara. Ang kay Sara lang, mayroon lang mura. Which is, dapat na naman talaga mga kababayan. Kulang pa nga yung mura, yung PI lang mga kababayan, kulang pa yun. Satanas na mga kababayan ng mga taong yan. Yung mga bangag na yan. Gumagalang sa kanya kasi, sir, ang issue ho kasi dito kung ako, ha? Hindi ikaw eh. Magtanong ka. Ang nagsabi mo, para lang sa mga gumagalang kay Sara. Kami yun, mga supporter ni Sara. May reklamo ba kami? Ang nagre-reklamo mga kababayan ay etong mga etong hindi nga bumoto kay Sara, hindi sumusuporta kay Sara. So bakit pa hihingi siya ng dispensa for those people? Bakit ipiplease ni Sara yung mga taong ayaw sa kanya? Para lang mga kababayan palabasin na mali si VP Inday sa ginawa niya? No way! Din po, Vice Presidente ito pangalawa sa pinakamataas. Pag may nangyari si Presidente, siya magiging Pangulo. Kung ganun siya, por Diyos por Santo. Por Diyos por Santo ka rin! Lang, alam niyo ho yun, Diyos makapag-desisyon ko, Lord! makapagsabi ng kung Hindi- ano man. Hindi kaunting bagay. At yung sorry Ted Filon, hindi naman yan dapat ini-impose mo o hinihingi na sa tao na mag-sorry siya. Bukal yan sa kanyang kalooban. At hindi required ba kababayan sa korte na mag-sorry siya. Yan lang. Implikasyon sa bayan. Pero para sa mga mamamayan, Mamamayan na naman. Sinong mamamayan? Ikaw? para lang sa amin, hindi Israel. Kayo na ang taong bayan ngayon. kay Marcos, Opo. hindi kay Martin, hindi kay Ma'am Liz Araneta, ba't hindi man lang humingi ng paumanhin? Diyos ko Lord. Pagpususurihin mo pa? Hindi po ako makakapagsalita para sa Vice Presidente ukol dyan. No? But Ay, nako. Kaya nga mga kababayan, sala sa init, sala sa lamig. Believe na sana tayo dito, pero mukhang, Diyos ko Lord, nangangamoy mga kababayan minsan eh. 'Di ba? Eto parang hindi naman siya makabangag ba kababayan. May pagkadilaw na may pagkapula. Ganyan. Gayon pa man, other than sa atake mo kay Sara, okay kami sa ginagawa mo kay Bangag. Pero doon pala ito mga kababayan sa mga makakaliwa dahil believe na believe siya sa bayan muna, gusto pa nga niyang manalo ang bayan muna mga kababayan. So somewhat leftist ito. again, Manong Ted, sa akin talaga, and I don't want to be unresponsive sa mga tanong nyo. These are things kasi that we will have to contextualize and also explain sa taong bayan through the trial. So, kung meron kaming, kumbaga, may mga Sa trial na. ilalabas din kami na ebidensya ukol dyan, marahil kung paano umabot sa ganyang hagdong, no, yung kanyang mga pahayag. So, iisa-isahin po natin yan para maipaliwanag. At dun sa pagtatanong, paghingi ng dispensa, I'm not the right Personal person na yan. to answer if dapat sa humingi ng dispensa. So, Wag ka. Ang advice namin kay Sara, why would you? Ang dapat mga kababayan, humingi ng dispensa etong mga bangag na nagnakaw ng pera sa bayan. May epekto ba sa bayan, sa ekonomiya yung pagmumura ni Sara? Maganda pa nga yun dahil minumura niya itong mga salot na mga kababayan, salot na tao na nagpapahirap sa ating gobyerno. ito na lang po namin doon sa aming mga presentasyon kung sakali man na umakyat po sa Senado. But ngayon din po kasi, you have to understand, nung nangyari po ang mga ganito, nagkaroon na kasi ng NBI investigation kaagad. Tapos, nagsampa sila ng reklamo ng grave threat, and not only grave threat, but even inciting to sedition. Laban sa ating Vice Presidente. Lahat na sinampa. Na yun, Tapos, pwede ba yan mga kababayan na on behalf of, bangag, ang NBI na ang complainant? Di ba personal yan? Bakit
naging complainant NBI. Kagaya nitong kaso kay Jason Sa, na cyber libel daw, tapos ang complainant NBI. Diyos ko Lord, nonsense. Sumasagot kami doon mismo sa DOJ. At in fact, ongoing pa ngayon yun. I believe the status is it's submitted for resolution. Opo. Yes, sir. At yan nga din po, kumbaga, habang may mangyayari pong trial, no? Sabi po ng iba, antayin may mo mga lang trial. pending cases sa ombudsman, if you recall, no? At maging dito po Yes, opo. sa DOJ, meron siyang mga nakabimbin doon eh. Parang may mga reserve na mga kaso, ganun po, no? Anong nakakatawa sa mga reserve na kaso? Panggigipit yan, Ted Filon. Dapat nga yan, murahin na naman yan sila. Natatawa si Atty. Yun nga po eh. Natatawa si attorney mga kababayan dahil hindi mo pa rin nagigets, Ted Filon, itong ginagawa ng mga bangag kay Sara. Kung ikaw, even mga kababayan, 1/4 ng nararanasan ni Sara ngayon. Siguro ito si Ted Filon nag-breakdown na mga kababayan. Hindi lang siguro mura, kundi baka ano pang ginawa niya. Yun po, Manong Ted, i-clarify ko lang din, no? Very clear naman kasi doon sa decision ng Duterte versus HOR. Ang mga impeachable officers ay may tinatawag na limited procedural immunity. So, ibig sabihin... limited lang ang kanilang immunity. Meaning, pwede pa sila makasuhan. Ay, hindi naman necessarily na immune sila from suit. Pero habang nakaupo sila, lalo na pag ang penalty... Wala na inainitan na si Ted Filon, kunyari... Sunog ka na ba, Ted? Criminal offenses. Hindi natin ito si Ted Filon, mga kababayan, hindi natin aatakin ang kanyang mga personal, dahil nadadamay ang kanyang mga asawa, mga kababayan, alisin na lang natin yun. Dito lang tayo sa kanyang argumento, mga kababayan, pagdating kay Sara. Pinafile laban sa kanya kung ang penalty ay may kasama na removal, whether temporary or perpetual or sa office, ay ibig sabihin po. Pero kung balik ito sa pag-atake kay Bangag, papalakpakan natin ito, mga kababayan. Papalakpakan natin. Pero hindi natin papayagan na ititwist niya, mga kababayan, ang tungkol sa pagdating dito sa usapin ni VP Sara Duterte. Kahit may hinahangaan ka namin, Ted Filon, i-call out ka namin. Sara is greater than you. Dapat ma-impeach muna siya bago ma-file ang mga... At mas malaki ang ambag. Bago umusad ang mga ganitong kaso. But again, gusto ko lang po linawin na itong mga nasasabi natin is based on the Supreme Court decision. So, hindi ibig sabihin na hindi siya mananagot. It just means, kung talagang may pananagutan, it just means na kailangan impeachment muna and then after that, saka pa ng kaso. Kung ano-anong kaso. Kung sa nila ay may batayan itong mga kaso. Kumbaga yung... Hindi pa sila tapos, mga kababayan. Ikulong pa nila na yan si VP Sara afterwards. Administrative impeachment po ito. Yung criminal po ito na yung mga ang magpapakulong yung mga totoong salbahe. Tapos yan, Ted Filon, hindi ka makakapagmuran yan. amba ngayon. Samantala, dito tayo. Interesting ito, mga kababayan, ang usapin dito Ito mga matatapang. Panoorin niyo po Ang dami parang mali doon, Attorney Harry Roque. Can you imagine na hindi pa na pwede ang NBI magsampa ng reklamo? Yes! Alam mo, ang libel, ang elemento niyan, dapat una-una, there must be, yun na nga, there must be a libel in the sense that imputation of a crime, vice, or disease, Number 2, it is identifiable. Number 3, it is publicized, and number 4, there is damage. Pero alam mo, importante kung sinong nagrereklamo. Kasi ang origin ng libel law, it is intended to protect the rights of private individuals to privacy. That is what the inherent function of libel laws, Na ngayon, sinabi na dun sa kaso na dinala namin sa UN Human Rights Committee, ang criminal libel is contrary to freedom of expression. Una-una kasi may alternatibo, civil libel. And number 2, disproportional yung objectives ng criminal libel, which is protection of the right to privacy of private individuals, doon sa pagkakakulong, deprivation of liberty. So sa libel laws, when you sue, ang hahanapin ng piskal dyan, unang-una, sino ba ang nagdidemanda, public or private? Kasi kapag public, merong presumption of legal malice. And malice in New York Times versus Sullivan is willful disregard for the truth. Pero kung private ang nagdidemanda, kung pribadong tao,
merong presumption of malice. So makikita natin na kung presidente nagdedemanda, kailangan i-prove ang actual malice, yung actual disregard for the truth. Pero ito, NBI nagdemanda, hindi mo na siyang standing Yeah. issue. Napakalintik talagang mga hayop, mga ginayupaks na ito. Mga jutang ginamis. Buti na lang meron tayong maharlika Mga Jordan Jeremy. vocabulary ng hindi tayo ma-community standard. Sabay-sabay tayo na malutong. Jutang Jutang ginamis. So, Attorney Harry, are we looking at something na pwedeng ma-dismiss ang case na ito next week or something? Dapat, pero ano nangyari? Napakita na nila kung paano na-aresto si Jason Sa. Nagkalat na sila ng takot dun sa mga kasama natin na magsasalita Mga kasama ng katipuanan natin. na bangag Yeah. ka. Galit na Oo. galit siya kasi daw fake news, nagkalat ng balita sa kanyang kalusugan. Eh di ba alam naman natin ang pagiging bangag is a very serious health problem? True. Bakit kami? Hindi niya kami dinimanda ng libel. Inciting to sedation lang. Hindi ba Walang dapat wala, ang di ba? inaresto ng NBI sila sa si Auntie Claire? Oo nga eh. Mga Walang-wala yung bidon. kaso, di ba? Si Oo. DJ Gonzaga inciting mga walang hiya. At spokes, eto ha, bakit sinasabi, sinabi nila non-available o not available? Oo nga. Alam mo Oo nga. kung sino yung judge na yan, dapat mapatanggal. Jason Yes. sa file an administrative case against kung sino man yung judge na yan. Kaya lang pa naging non-bailable ang cyber libel. It is Yeah. not a heinous crime. Nakasulat sa ating saligang batas, no? Unless crimes involving heinous crimes, the right to bail is a matter of right. So, hindi dapat na merong siguradong pagkakakulong. Talagang sinupi lang nila si Jason Sa kasi pinapatahimik nila si Jason Sa at pinapatahimik nila yung gaya ni Jason Sa na maingay na magpula laban dito sa presidente ito. Alam mo, ayaw kong tawagin pula eh. Yung mga nagsasabi na totoo kasi ang katotohanan naman, bangag siya, ibig sabihin may sakit talaga Malala. at corrupt siya. Totoo naman yan, di mo naman didinayan, di ba? Mm. Yeah. Saka, besides, kung talagang tinatawag nilang fake news si Jason Sa dun sa medical report, mapipilitan silang ilabas yung tunay and factual medical report. Sana nga, no? Pero pinakulong muna nila si Jason Sa. Ako talaga, yung minsan na nakulong ako Hindi sa araw dahil sa House Committee on Injustice, yung HUAD Committee, alam mo Oo. talagang nagkasakit ako kasi parang talagang ang inherent nature ng mga tao dahil tayo talagang molded under the image of the Lord, hindi tayo kinukulong. Mm. Ayaw Yeah. natin ng restraint of freedom, no? So ako isang araw lang, grabe yung pagsasakit na nangyari sa akin. So talagang it's unacceptable na maakulungan kahit sino even for one moment na hindi naman dapat. At yan na nga yung desisyon na nakuha namin sa UN Committee on Human Rights sa kaso ng Alexander Adonis versus Republic of the Philippines. Talagang labag sa karapatan ng malayang pananalita ang criminal libel. Yan ay desisyon na hindi pa nabibigyan implementasyon ng Republika ng Pilipinas. Yeah. Yes. Well, Yeah. anyway, alam mo, talagang malapit sa puso ko itong libel defense kasi yan talaga yung aking kumbaga specialty as a lawyer, no? Kasi maingay ako eh, no? Dati-dati yung mga kliyente ko, si Jake Macasae, si Nines Cacho Olivares, lalong-lalo na si Nines, God bless her soul, talaga namang libelous minsan yung mga sinusulat niya. Pero wala siyang kaso, more than 10 ang hinawakan ko sa kanya na sampa sa kaso sa hukuman, no? Ang aking attorney's fees lang sa kanila, huwag kayong titigil, ha? Tindihan niyo pa ang inyong mga kritisismo at batiko sa gobyerno. Yan ang aking attorney's fees. Pag tumigil kayo, sisingilin ko kayo ng milyones. Ayan. Kaya kayong dalawa, Mana Reyna at Maharlika, ipagpatuloy nyo pa, gawin nyo pang mas hagupit ang inyong mga sasabihin sa rehimeng pangag na ito. Ang Talaga ako ka. bahala sa inyong libel defense. Yes, thank you, folks. Talagang nagupitin. Hindi natin titigilan itong bangag na ito. Pero, spokes, tignan mo ha. Pinaliwanag ng attorney ni Jason sana bakit, yun, number one, bakit hindi si Bangag ang nag-file ng case. Then number two, bakit sa Pasay? Tama ba? Sa Pasay final, bakit di sa Maynila kung saan si Bangag nandoon? At bakit gabi, di ba? Like a thief in the night na naman, di ba? Na nangingidnap o nagnanakaw itong mga to, nagpapahirap o nagmamalupit sa ating kababayan, sa ating kapwa warrior na si Jason Sa. Para nga sigurado may kulong. Kaya nga pati yung judge dapat mapanagot kasi sabi niya non-bailable. So talagang sinigurado nila
na makukulong yang si Jason sa hanggang sila ay mag-move for reconsideration, no? Ang reconsideration kailangan may subject pa yan to 3-day notice rule. So talagang hindi lang weekend, hindi lang gabi ang kulong niyan, kasama pa yung 3-day notice rule. Right. Tinerve sila Thursday, holiday ng Friday, walang hukuman. So kulong siya ng Friday, kulong siya ng Sabado, kulong siya ng Linggo. Pagpa-file ng motion for Monday, for bail, mali yung non-bailable, subject pa yan to 3-day notice rule. Tapos bibigyan pa ang piskal ng time to oppose. So ibig sabihin, talagang pinapatagal nila yung pre-trial detention na mali kasi hindi naman non-bailable talaga itong cyber libel na crime. Yeah. Buwinisit lang talaga nila si Sonsa, and it appears na ang goal lang talaga nila is i-demonstrate ang kaya nilang gawin sa mga vloggers na bibirahin si Bangang. Pinapakita lang nila yung... Yes, ang kanilang intention to chill the Yeah, exercise of our rights. Right. Huwes, mga bangag, kung ikaw ay bangag, kami ang sakit namin, lalong sinusupil, lalong tumatapang. Correct. Habang sinusupil tayo, lalo kaming nagvabangag-bangag. Bangag, 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 pelat bangag ka. Ay, nako. Anyway, grabe itong mga hayop na to sa bayan natin. Sobrang malupit talaga. Kaya, syempre, kahit na ginagawa sa atin to, hindi tayo papayag na matakot tayo. Dahil ito Hindi. naman talagang intention sa atin patahimikin. Ang unang pinatatahimik o ang pinatatahimik, hindi naman tayo tatahimik, si Maharlika at saka si Harry Roque at si Edwin Zamora. Oo nga. Pero alam mo, hindi lang naman tayo pinapatahimik. Ang talagang pakay nila talaga talagang manatili sa kapangyarihan till kingdom come, nakamuntik na nagawa ng kanyang amang diktador, ngayon gagawin nila by destroying Sara Duterte. No? So hindi lang si Jason ang kanilang ginigipit, si Sara Duterte rin, at ginagawa nila yan sa pamamagitan ng pagtatanggal sa pwesto, dahil pag natanggal sa pwesto si Inday Sara po, pwede na nilang ipakulong, no? At ang tingin ko, ang script nila kung masusunod, guilty, matatanggal as Vice President, at pag natanggal as Vice President, siya ay pwede ng kasuhan ng plunder. So non-bailable na naman yan para dun sa buwisit na 125 na ngayon, naging 600 million, no? Kaya nga importante na pag-usapan din natin, at buti na lang may accountant tayong kausap dito, Correct. no? Alam mo ba, nung ako ay gumising nung araw ng hearing na yon, I believe it was, anong date ba yon? Kung ano man yung araw na yon, 22 ata yung araw na yon, no? Nagulat ako dun sa 6.77 billion na di umano ay accounts ni VP Sara. Pero napanood ko sa iyo, Edwin, na hindi talaga ibig sabihin yon, ang laman ay 6.77 billion, at although it is suspicious, sabi mo, wala talagang krimen na napapatunayan dun sa mga suspicious accounts na yan. Paki-explain nga kung bakit hindi dapat maniwala ang taong bayan dun sa 6.77 billion at bakit hindi nila dapat paniwalaan na ebidensya yan ng pangungurakot. Yes. Alright. So, unang-una, siguro magsimula tayo dun sa meaning ng SALN ng net worth, right? Okay? Kasi ang ibig sabihin ng net worth, ito yung total amount ng assets mo, ibabawas yung liabilities mo. Yan yung net worth. Ngayon, ang ginawa nila, instead na ipakita yung net worth or pag-usapan yung net worth, ang dinala nila yung transactions. Okay? Yung tinatawag na debits and credits ng buong transactions. Ang isang mali doon is that pinakita nila yung transactions na yun simula 2005 yata yun up to 2026. Kaya umabot 20 siya years. ng ganoong kalaking amount. Ang pangalawang mali doon is that yung transactions na debits and credits, instead na ibawas, kasi halimbawa ang sa debit, pag halimbawa may papasok na pera, ang isang nakita ko doon na halimbawa umutang sila. So nung umutang sila, syempre pumasok yung pera. Nung nagbayad sila ng payroll, syempre bawas. So halimbawa
umutang sila, let's say 2 million, nagbayad sila ng payroll, let's say 1 million, ang matitira 1 million, di ba? Yun yung neto. Instead, ang ginawa nila, ito yung trililing accounting, yung 2 million sa debit. Tama yan, ang ganda niyan, trililing accounting. Advanced trililing accounting nga ito eh. Yung 2 million na pumasok, tapos yung 1 million na lumabas, inad niya. So naging 3 million yung pinapalabas nilang pera. So, So yung 2 less 1 equals 3. Yun ang trililing accounting. oo, 2 less 1 equals 3. Yun ang Ay, trililing nako, accounting. trililing talaga. Trililing talaga. Yun Oh ang my trililing God. accounting. So, ang nangyari, yung aggregate na yun yung 6 point whatever that is. Aha. Billion. Oo. Ngayon, ang pinalalabas sila, ang headline is kinonfirm ng AMLA. Pero hindi naman sinabi kung ano yung Na may 600 billion si Sara. basta ang sinabi, kinonfirm na merong transaction. Of course, merong transaction. Pero hindi kinonfirm ng AMLA na that is attached to any crime. So in other words, through suspicious yan. Kasi di ba merong rule sa AMLA na kapag lumagpas yung transaction mo from 500,000 pesos and higher, ipa-flag ka. Di ba? Pero hindi ibig sabihin na kapag na-flag yung 500,000 and higher, equivalent to a crime. Hindi. Walang sinabing ganun yung AMLA. So mali talaga yung trililing accounting na pinipresent. Kasi the whole optics, ang gusto lang ipalabas ni trililing ay magnanakaw si Sara. Correct. At ganoon kalaki ang ninakaw ni Sara. So lilinawin ko lang ha. Unang-una, mali yung figure na 6.77 billion because that is based on trailing accounting na 2 less 1 equals 3. Okay. Yeah. Pangalawa, bagamat sinatawag na suspicious transaction, walang krimen, pero ano lang ang dapat gawin ng bangko kapag merong suspicious transaction? Meron ba? Ang gagawin na, kasi di ba yung AMLA, hindi naman nila responsibility na what do you call this, investigation. Ang bangko ang mag-check kung ano yung activity na yun. Magtatanong lang naman sila eh. Tatanungin lang naman si Sara, ano itong transaction na ito? Ganun lang naman ang gagawin doon eh. Di ba? Wala namang crime. Wala namang nasabi doon sa report na ginawa ng AMLA. At yung nilalabas silang figure ay hindi yun actual or accurate na amount na sinasabing pera, 'di ba? Pera ng mga Duterte o ni Inday Sara. Pero sa headline, yun yung pinapalabas nila. Nako, meron palang 6 billion, right? Oo. Sa headline, basta sabi, kinonfirm ng AMLA, eto namang, alam mo naman, karamihan sa atin, ng mga Pilipino, hindi nagbabasa ng laman ng newspaper, ang binabasa lang yung headline, and then, naandyan na yung fake news. Aba, kinonfirm na nagnakaw talaga si Sara. Hindi ganun yun. Ano talaga, paano basahin ng taong bayan yung sinasabi ng AMLAC na suspicious transactions? Ang pagbasa noon is kinonfirm lang ng AMLA na there is a transaction daw. There is a transaction. Now, hindi sinabi kung ano yung transaction na yon, kung it's a debit or pumasok yung pera or is a credit kung lumabas yung pera. Kasi nga ang ginawa nila, inad nila yung debits and credits. So, Yeah. Well, it's not pwede to say, yun. Kasi pag inad mo yung debits and credits, tapos ganitong amount kalaki, it doesn't say anything other than there is activity on that particular account. Kung halimbawa malaki man yung amount na yun, it just says na there's heavy activity on that account. That's it. well, So- again, yung target kasi ng headline na yun is really para linlangin o lituhin yung Totoo, headline. Pinid nila Yeah. sa taong bayan. Para linlangin, para sirain si Sara. Totoo. As simple as that. Correct. Kaya nga lahat ng headlines, Inday Sara had 6.77 suspicious transactions, no? Billion worth of suspicious transactions. Oo. Pero actually, kung ikaw ay makatotohanan, anong dapat na reporting? How will you report it? Kung She had paano a i-report total yun? transaction involving 6.77 which should have been inquired upon. Kasi yun naman ibig sabihin ng suspicious transaction, di ba? Dapat mag-verify yung bangko. Oo, dapat mag-verify yung bangko. Dapat i-report nila yung time range ng 6.77. Kasi 'di ba, Okay. ini-impeach sila si Sara as a vice president. Pero included in the Okay. transactions were transactions from way back when she was a vice mayor, I think. So pangatlong pula natin yan.
Unang pula, it's not the accurate account. It's a result of trailing accounting of 2 less 1 is 3. Number Yes. 2, walang criminal activity because yung sinasabing suspicious transactions or transactions involving 500,000 and above merely requires inquiry on the part of the bank. Correct? Perfect. Kung Yes. saan ang galing yon. So Oo. walang conclusion. Walang conclusion. Pangatlo, mali yung kanilang in-examine for purposes of impeachment. Ang dapat na tinignan lang nila ay yung mga figures na 2022 when she became president. Tapos ako naman, pang-apat, ito na yung sinasabi ko, no? Merong constitutional right kasi nung pumutok ito, ang mas concern ko is yung constitutional right. The right of the people to be secure in their papers, no? And of course, bank documents form part of their papers shall be inviolable except Right. upon lawful order of a judge. So dapat merong order ng judge bago ka pa man lang mag-inquire, more so to make it public, di ba? Tapos meron pang dalawang special laws implementing this constitutional provision, no? Which is the Secrecy of Bank Deposit Law, which says that no account can be inquired upon and made public without a court order, at saka yung AMLAC law na hindi lang ordinaryo court ang dapat mag-order to open, ha? Not to publicize, but to open. Even open. AMLAC cannot open. To Yeah. inquire upon without court order, at hindi lang ordinary court, it has to be a division of the Court of Appeals. Kasi nga alam nila, madali lang yan ng isang judge. Kaya dapat tatlong maestrado ng Court of Appeals magpapakita ng probable cause bago man lang mabuksan. And Right. yet ito, hindi lang binuksan, publiko pa. Ang epekto nito, sabi dun sa Bill of Rights, dahil na-violate yung rule na the security of persons on their papers shall be inviolable except upon lawful order of the judge. Sabi ng saligang batas, any evidence obtained in violation of this provision shall be inadmissible in any proceedings whatsoever. Hindi po pwedeng magamit para sa Yeah. kahit anong pamamaraan, including determination of probable cause. So, pag ito, sinama nila sa articles of impeachment, ay pupunta ako sa Supreme Court at sabihin ko, hindi po pwedeng makonsider ito because of the exclusionary principle known as the fruit of the poisonous tree. Na Right. dahil hindi mo rin respeto ang karapatan ng privacy without a court order, binuksan mo at isa na publiko, hindi po pwedeng gamitin yan datos na yan for any reason.